Tahimik at payapa ang aming probinsya sa gilid ng kabundukan. Sa umaga, maririnig mo ang mga huni ng ibon, ang lagaslas ng ilog, at ang kaluskos ng mga dahon sa hangin. Sa hapon naman, ang mga tao ay nagsasama-sama sa tapat ng bahay para magkwentuhan habang nagkakape. Walang ingay ng sasakyan, walang masyadong teknolohiya. Para bang naiiwan sa nakaraan ang lugar namin at iyon ang gusto ng marami sa amin. Ako si Noel, 17 taong gulang, bunso sa 3 magkakapatid. Ang ate ko si Marian, 19 na at kilala sa aming lugar bilang maganda, mahinhin at masunurin sa magulang. Wala pa siyang nobyo kahit na maraming manliligaw. Sabi ng mga matatanda, mahinog din yan sa takdang panahon. At dumating na ang panahon na yon, kasabay ng isang dayong binatang hindi namin inaasahan. Isang araw ng tag-init, dumating si Marco. Gwapong binata, makisig, at halatang taga-Maynila sa ayos, maputing kutis, branded na sapatos, at cellphone na touchscreen. Dumating siya sakay ng van na may madilim na salamin, at dumiretso sa bahay ng pinsan niya, si Aling Tarsila, na isa sa mga matandang taga-baryo namin. Napag-alaman naming pamangkin pala ni Aling Tarsila si Marco, at napadpad sa amin para magbakasyon ng 1 buwan. Noong una, walang pumapansin sa kanya. Tahimik siya, mahiyain, at hindi pala biro tulad ng ibang kabataang tagalugar. Ngunit isang araw, nakita naming tila may interes siya sa ate ko. Nakikipagkwentuhan siya kay Ate Marian sa tabi ng poso, habang naghuhugas ng pinggan. Napansin ko ang panakaw na tingin niya, ang ngiti niya na may laman. At hindi nagtagal, niligawan na nga niya si ate. Nagulat kaming lahat. Sa dinami-dami ng pwedeng mapusuan, si ate ang napili niya. Sabi ni inay, bakit naman hindi? Mabait si Marco, may pinag-aralan, at mukhang disente. Ngunit si tatay ay tila may pag-aalinlangan. Hindi niya diretsahang sinabi, pero ramdam naming hindi siya kampante. Hindi mo agad mapagkakatiwalaan ang mga galing sa labas, bulong niya minsan kay inay habang nag-uusap sa likod ng bahay. Pero sa kabila ng kaba ni tatay, hindi niya pinigilan si ate. Pinayagan niyang manligaw si Marco pero may kondisyon, hindi pwedeng maglampas ng 8:00 ng gabi sa bahay, hindi pwedeng magsama ng walang kasama, at kailangang sumunod sa tradisyong pamamanhikan kung nais niyang seryosohin si ate. Nagpakitang gilas si Marco. Tuwing umaga, tumutulong siya sa pagbubunot ng damo, pagtulong sa pagtatanim, at pag-igib ng tubig. Tuwing gabi, kasama niya si ate sa harap ng bahay habang umiihip ng gitara si Kuya Rol. Parang pelikula ang eksena, tahimik, malamig ang hangin, at tila ba perpekto ang lahat. Pero habang mas lumalalim ang pagkakakilala namin kay Marco, may mga napapansin kaming kakaiba. Una, hindi siya halos lumalabas tuwing araw. Lagi siyang nasa loob ng bahay ni Aling Tarsila, at madalas ay nagkukulong sa kwarto. Pangalawa, hindi siya kumakain ng bawang. Minsan, inalok siya ni inay ng sinangag na may bawang, ngunit tumanggi siya at sinabing allergic daw. Minsan, nakita ko siyang tumitingin sa akin ng matalim. Para bang sinusukat niya ako. Bumilis ang tibok ng puso ko, pero umiti siya agad at binati ako. "Kamusta, Noel?" sabi niya. Napangiti rin ako, pero sa loob-loob ko, may kung anong takot ang sumiksik sa dibdib ko. Lalong naging interesado ang mga kabaryo kay Marco. May ilan na tuwang-tuwa sa kanya dahil sa kwento niyang tungkol sa buhay sa syudad. Pero may ilan, lalo na ang matatanda, na hindi komportable. Si Lola Pinang, ang matandang albularyo sa baryo, ay tumitig kay Marco noong isang gabi at sabay sabing, "May ibang aura yang batang yan." Hindi namin agad inintindi iyon. Baka matanda lang at mapaghinala. Ngunit unti-unti, may mga bagay na nagsimulang mangyari. Sa ikalawang linggo ng pananatili ni Marco, isang baka ang nawalan ng laman loob. Walang bakas ng sugat sa katawan. Sinabi ng may-ari na tila sinipsip sa loob. Nagkatinginan ang mga matatanda. May aswang, bulong ng ilan. Ako mismo'y hindi naniwala. Sa panahon ngayon, may naniniwala pa rin ba sa aswang? Ngunit kahit pilit ko mang maging makatuwiran, may nararamdaman akong takot. Lalo na kapag nakikita kong palaging nakatitig si Marco sa bahay namin, lalo na kay Ate Marian. Isang gabi, habang papalubog na ang araw at nag-agaw dilim ang langit, nakita ko si Marco na parang naglalakad ng walang anino.
Akala ko'y guni-guni lang, pero nang ikwento ko ito kay Kuya Raul, natahimik siya. Ako rin. May napansin akong kakaiba sa kanya, sabi niya. Pero sa kabila ng lahat ng hinala at kutob, patuloy ang panliligaw ni Marco. At tila unti-unti na ring nahuhulog ang loob ni ate sa kanya. Ang baryong dati tahimik ay tila nagbabago. At sa likod ng mga ngiti ni Marco ay tila may nakatagong lihim, isang lihim na unti-unting lumilitaw. Sa aming baryo, ang panliligaw ay hindi biro. Hindi ito gaya ng ginagawa sa Maynila na isang text lang, ligaw na agad. Dito sa amin may proseso. May respeto. May pananagutan. Kaya't noong nalaman ng mga tao na nililigawan na ni Marco si Ate Marian, naging usap-usapan ito hindi lang sa mga kabataan kundi lalo na sa matatanda. Tradisyonal ang panliligaw sa amin. Kapag may gusto kang babae, kailangan mong dumaan muna sa paghingi ng pahintulot sa magulang. Susundan ito ng harana sa gabi, dala ang gitara at tinig ng tapat na puso. Susubukin ng ama ng babae kung may tiyaga at respeto ang binata. At kapag pumasa sa paningin ng pamilya, saka pa lamang ito maaaring makalapit sa babae. Ngunit si Marco, bagamat may magagalang na kilos, ay tila hindi ganap na sumusunod sa mga pamantayan. Nakikipag-usap siya kina tatay at inay, pero hindi siya humaharana. Hindi rin siya nagbigay ng regalo o kahit pasalubong bilang alay sa panliligaw. Bagkus, lagi niyang sinasabi na sa Maynila, iba na ang uso. Hindi ito Maynila, sagot ni tatay minsan sa kanya. May sarili kaming paraan dito. Dahil dito, naging hati ang opinyon ng mga tao sa baryo. Ang ilan pinagtanggol si Marco. Baka hindi lang siya sanay. Baka iba lang ang kultura sa kanila, sabi ng kabataang babae sa aming lugar. Ngunit ang matatanda, lalo na sina Aling Gracia at Mang Cardo, ay tila hindi kumbinsido. Hindi mo ramdam? Ibang klase ang aura ng batang iyan, bulong ni Aling Gracia kay inay. Hindi ako komportable. Para bang may lihim na itinatago. Hindi rin nakatulong ang mga sunod-sunod na kakaibang pangyayari. May mga alagang baboy na bigla na lang namamatay, may mga batang nilalagnat at nanghihina tuwing gabi. Isang gabi, may narinig pang malalakas na kaluskos sa bubungan ng bahay ni Mang Pilo. Akala nila ay magnanakaw, pero nang tingnan, walang tao, tanging bakas ng matatalas na kuko sa kahoy ang naiwan. Sabay-sabay ang buntong hininga ng mga matatanda. May masamang espiritu sa baryo. Habang lumalalim ang gabi, mas naging lantad ang pagkahumaling ni ate kay Marco. Madalas silang makikitang magkasama sa likod bahay, nagtatawanan, nagkukwentuhan. Parang wala nang pakialam si ate sa sinasabi ng iba. At si Marco naman, tuwing kasama si ate, tila ibang tao, mas masigla, mas mapagkalinga, ngunit sa likod ng ngiti niya ay may kalaliman sa mata na hindi ko maipaliwanag. Minsan, habang pauwi ako galing sa Kamalig, nadaanan ko sila sa ilalim ng puno ng mangga. Akala nila walang nakakakita. Nag-akbayan sila habang si Marco'y tila bumubulong sa tenga ni ate. Sa lakas ng hangin, narinig ko ang bahagi ng sinabi niya, sa akin ka lang. Hindi kita pababayaan kahit anong mangyari. Sa tono ng boses niya, may halong pananakot. Nagsimulang manginig ang kamay ko. Pagdating ko sa bahay, agad kong sinabi kay Kuya Raul ang nasaksihan ko. Ngunit sa halip na mabahala, umiti lang si Kuya. Natural lang yan. Lalakit babae. Baka sweet lang sila. Pero si tatay, nang malaman niya, ay tumahimik. Maya-maya ikinuha niya ang lumang itak sa ilalim ng aparador at sinabing, kapag may sumobra, may parusa. Si inay, bagamat may pag-aalinlangan, ay hindi pinakikialaman ang sitwasyon. Hayaan mo si Marian. Matanda na siya. Marunong nang umintindi. Ngunit hindi ito ganon kadali. May mga panaginip si Lola Pinang na diumanoy may sinisidla ng dugo sa ilalim ng bahay ni Aling Tarsila, ang tinutuluyan ni Marco. Ayon sa kanya, isa itong senyales na may ritual na ginaganap tuwing madaling araw. Kinilabutan ang lahat ng isalaysay niya ito sa tapat ng simbahan habang may prosesyon. Hindi siya ordinaryong tao, mariing sambit ni Lola Pinang. Pakiramdam ko may lahi siyang aswang. Nagsimula na ring magbago ang aura ni ate. Madalas siyang tulala, wala sa sarili, at hindi kumikibo kahit pinagsasabihan. Tuwing tanghali, lagi siyang nasa loob ng kwarto.
At tuwing gabi, sinasabing nakikita siyang lumalabas kahit sarado na ang pinto. Isang gabi, nakita raw siya ng kapitbahay na nakatayo sa gitna ng kalsada, nakatingin sa madilim na kabubatan, tila may hinihintay. Hindi na ito biro. Dahil sa takot, lumapit si tatay kay Kapitan Romy upang humingi ng tulong. Tinipon ng ilang matatandang lalaki, mga dating mandirigma noong panahon ng IE, at pinayuhang maging alerto. Wala tayong pruweba, pero kung may mali, hindi tayo magpapabaya. Hindi rin nagpahuli si Kuya Roll. Gumawa siya ng anting-anting na may dahon ng alagaw, langis na banal, at buhok ni ate na lihim niyang nakuha. Kapag ito'y umiinit, may panganib, anya. Sa lahat ng ito, si Marco ay tila walang alam. Patuloy ang kanyang panliligaw na tila walang kamalay-malay sa pagdududa ng buong baryo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas tumitindi ang kutob naming lahat na may hindi tama sa relasyon nila ni ate. Hanggang isang gabi, may matinding sigawan mula sa bahay ni Aling Tarsila. Isang huni ng ibong malaki ang narinig. Sumunod ang matinis na tili. Pagkatapos katahimikan. At mula sa gabing iyon, hindi na simpleng ligawan ang meron sa pagitan ni Marco at ate. Isang sumpa na ang tila kumapit. Matapos ang gabing may sigawan sa bahay ni Aling Tarsila, napuno ng kaba at bulong-bulungan ang buong baryo. Kinabukasan, tila walang nangyari. Tahimik pa rin ang paligid, ngunit may hindi maipaliwanag na bigat sa hangin. May mga hayop na ayaw lumapit sa bahay ni Aling Tarsila. Ang mga aso, umaalulong tuwing hating gabi. At si Ate Marian, nag-iba. Ang dating palangiting si ate ay naging tahimik, mapag-isa, at palaging wala sa sarili. Kapag tinatanong ni inay kung ayos lang siya, simpleng tango lang ang isasagot niya. Wala na rin siyang ganang kumain, at ang kutis niyang kayumangging morena ay tila naging maputla. Lalo kaming nag-aalala. Minsang gabi, narinig ko siyang bulong ng bulong sa kanyang silid. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang kwarto. Akala ko ay kausap niya si Marco sa cellphone, pero wala siyang hawak na anuman. Nakaupo siya sa sahig, nakatalikod, habang inaawit ang isang salitang hindi ko maintindihan, balis-balisa, balis-balisang ilalakad, mabilis akong umatras at nagtago. Nanginginig ang tuhod ko. Kinabukasan, kinausap ni Tatay si Inay. Hindi ko na gusto ang takbo ng mga nangyayari, anya. Hindi ba't ang sabi ni Lola Pinang, kapag ang babae nililigawan ng nilalang na hindi tao, nagbabago ang katauhan niya? Baka naman stress lang si Marian, tugon ni Inay. Hindi stress ang nagpapalakad ng tao sa 10 oras ng gabi. Hindi stress ang nagpapalimot ng sarili, mariing sagot ni Tatay. Sa araw-araw na lumilipas, may mga bagong senyales na tila hindi na normal ang nangyayari kay ate. Una, nakita siya ng kapitbahay naming si Mang Arman na nakaupo sa bubong ng bahay ng madaling araw. Akala ko ay may sumasampay ng damit, pero si Marian pala yun, nakatingin sa buwan na parang baliw, kwento niya kina Tatay. Pangalawa, tuwing hating gabi, may naaamoy kaming masangsang sa paligid. Parang pinagsamang bulok na karne at dugo. Ngunit pagtingin sa labas, walang patay na hayop o sirang kanal. Sa tuwing lalapit kami sa bintana ni ate, doon lumalakas ang amoy. Pangatlo, unti-unti nang lumalayo ang mga tao kay ate. Ang mga kaibigan niya, tulad nina Jenny at Liza, hindi na sumasama sa kanya sa palengke. Pati si Kuya Roll, na dating kakwentuhan niya gabi-gabi, ay tila umiiwas na rin. Si Inay lang ang buo pa rin ang tiwala. Isang gabi, nagdesisyon si Tatay na kausapin si Lola Pinang. Dinala niya ako at si Kuya Roll. Pagdating namin sa bahay ni Lola Pinang, sinalubong kami ng matanda habang hawak ang kanyang tangkay ng saging na may mga sinaunang sulat. Dumating na ang oras. Sinabihan ko na kayo noon pa man, bulalas niya. Ang binatang yan, hindi tao. Nakasuot lamang siya ng anyo ng tao. At ang layunin niya ay hindi pag-ibig, kundi kaluluwa. Kinilabutan kami sa sinabi ni Lola Pinang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tatay. Ang dayong iyan ay aswang. Hindi karaniwang aswang, kundi yung may lahing Kastila. Itim ang kanyang dugo. At kapag nakakita siya ng babaeng may dalisay na puso, gagawin niya itong kabiyak hindi sa kasal, kundi sa kapangyarihan. Paanong kapangyarihan? Singit ko. Kapag nakuha niya ang buong tiwala ng babae, sa kanya ito bibigyan ng marka,
isang kagat sa likod ng batok na hindi madaling makita. Sa sandaling iyon, isa ng kalahating aswang ang babae. At kapag sumapit ang ikatlong gabi ng pagmamarka, lubusan na ang pagbabago. Parang gumuho ang mundo ko. Kung totoo ang sinasabi ni Lola Pinang, wala na ba kaming magagawa? May natitira pang oras, sagot niya. Pero kailangan niyo ng tapang, dasal, at isang bagay na makakabasag ng sumpa, ang dugong galing sa kaanak ng babae. Tumango si tatay. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ang anak ko. Bumalik kami sa bahay na may dalang kaba at layunin. Si Kuya Rol ay agad naghanda ng mga halamang gamot, bawang, asin, at langis na hinaluan ng orasyon. Nagpahid kami sa mga pintuan, bintana, at pintuang kahoy ng mutyang galing kay Lola Pinang. Ngunit si ate, tila lalong lumalala. Isang hating gabi, naalimpungatan si inay at wala sa higaan si ate. Laking gulat niya nang makita si ate na nakaupo sa gitna ng sala, hubot-hubad, nakatingala sa kisame habang pumupungay ang mga mata. Anak! Anong ginagawa mo? Sigaw ni inay. Ngunit hindi sumagot si ate. Sa halip, umiti siya ng malamig at bulong na tila hindi siya. Ako'y handa na, mabilis siyang tinakpan ni tatay ng kumot at isinama pabalik sa kwarto. Lahat kami ay nagtipon. Si Marco ay hindi makita. Wala sa bahay ni Aling Tarsila. Nawawala. Kinaumagahan, pinatawag ni tatay ang ilang lalaki mula sa baryo. Hindi na ito basta kwento, may panganib na. Ang layunin nila, hanapin si Marco at pilitin siyang umalis o harapin ang katotohanan ng kanyang pagkatao. Samantalang kami sa bahay, bantay sarado si ate. Ngunit kahit anong gawin naming pagdasal, panalangin, at pagyakap, tila ba may pader na humaharang sa kanya. Wala na ang ate naming nakilala, tila ibang nilalang na ang nasa kanyang katawan. At sa pagdating ng ikatlong gabi, ang gabi ng pagbabago ayon kay Lola Pinang, doon namin malalaman kung gaano kalalim ang sumpang kinasangkutan ni ate. Dumating ang kinatatakutang gabi, ang ikatlong gabi mula nang nagsimula ang pagbabagong nakita kay Ate Marian. Ayon kay Lola Pinang, ito ang gabing magpapatunay kung tuluyan nang nakuha ni Marco ang puso, katawan, at kaluluwa ni ate. Ito rin ang huling pagkakataon upang maputol ang sumpa. Tahimik ang buong paligid. Kahit ang mga hayop sa likod bahay ay parang nawalan ng sigla. Walang kahol ng aso, walang huni ng ibon, tanging malamig na hangin lamang ang naroon, tila ba may kinikilabutan na kalikasan. Sa loob ng bahay, naghanda kami ng mga pananggalang. Sa bawat bintana, may palawit na bawang at asin. Sa mga sulok ng bahay, may nakakalat na tuyong dahon ng alagaw at basag na itlog na may orasyon. Sa gitna ng sala, naroon si Ate Marian, mahimbing ang tulog, ngunit nanginginig ang buong katawan. Pinapawisan siya ng malamig. Si tatay ay may hawak na itak na may balot ng tela. Si Kuya Rol naman ay may dalang palaspas na may langis ng nyog at dinasalan ng pari. Si inay ay panay ang dasal ng rosaryo. Ako naman, kahit nanginginig ang tuhod, ay nasa tabi ni ate, hawak ang kanyang kamay, baka sakaling maramdaman niya na hindi pa huli ang lahat. 12:00 ng hating gabi. Bigla, bumukas ang pinto ng kusina, kahit ito'y may kandado. Wala pang ilang segundo, pumasok ang malamig na hangin. Kasunod nito ang isang mababang tunog, parang buntong hininga ng isang nilalang na hindi galing sa mundo ng tao. At mula sa dilim, lumitaw si Marco. Hindi na siya tulad ng Marco na kilala namin. Ang kanyang balat ay tila kulay abong maputla, ang kanyang mga mata ay pula na ang mga ugat, at ang kanyang mga kuko ay humabat tumulis. Ngunit ang pinaka-nakakatindig balahibo, ngumiti siya na parang walang kasalanan. Napakaganda ni Marian ngayong gabi, bulong niya. Tumayo si tatay, itinaas ang itak. Huwag mo nang lalapitan ang anak ko. Ngunit tumawa lang si Marco. Hindi na siya sa inyo. Ako ang pinili niya. Hindi ko siya pinilit. Nilapitan niya ako. Minahal niya ako. At ngayon sa akin na siya. Napahigpit ang kapit ko sa kamay ni ate. Ngunit sa aking gulat, gumalaw siya, bumangon ng dahan-dahan. Sa mga mata niya, wala akong nakitang takot. Sa halip, isang matang malalim at puno ng dilim ang naroon. Marco, bulong niya. Parang kinuryente kami. Si ate, ang mabait at masayahing kapatid ko, ay parang wala na.
Tila bang naging anino na lamang siya ng sarili niya. Umusob si tatay, itak pa rin ang hawak. Hindi mo siya madadala. Lalaban kami. Ngunit si Marco ay hindi umatras. Naglakad siya, dahan-dahan, papalapit sa gitna ng sala kung saan naroon si ate. Umikot kami upang hadlangan siya, ngunit sa isang iglap, nawalan kami ng lakas, para bang may kung anong puwersa ang bumalot sa bahay. Lumingon ako kay Kuya Roll. Ngayon na, sigaw niya. Ibinuhos niya sa sahig ang langis na may orasyon, sabay sabog ng asin sa direksyon ni Marco. Napasigaw ito, isang huni na hindi pang tao, parang pinagsamang iyak ng sanggol at huni ng paniki. Aarg! Umusok ang balat ni Marco sa tama ng langis. Napaatras siya, ngunit mabilis ding nakabawi. Hindi pa kayo nananalo. Sinamantala ito ni tatay. Mabilis siyang lumapit kay ate at itinapat ang itak sa batok ni ate. Hindi upang saktan siya, kundi upang hanapin ang imarka na sinasabi ni Lola Pinang. At naroon nga, isang pulang bilog na tila kagat ng hayop. Marco, sigaw ni tatay. Kapag hindi mo ito binawi, ikaw mismo ang papatayin ko. Ngunit muling tumawa si Marco. Patayin mo man ako, nariyan na ang binhi. Mamumulaklak na ang sumpa sa kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, lumundag si Marco, mabilis, parang hayop. Ngunit sa mismong lundag niya, hinarang siya ni Kuya Raul gamit ang palaspas na may banal na langis. Tinamaan siya sa dibdib at muli siyang napasigaw. Umusok ang kanyang katawan at unti-unti siyang napaurong. Nagsimulang umilaw ang marka sa batok ni ate. Sigaw niya. Para siyang nasusunog, umiikot ang kanyang ulo at napahawak siya sa kanyang dibdib. Tulungan niyo ako! Mabilis kong hinugot ang kutsilyong ibinigay ni Lola Pinang, ang kutsilyong dapat gamitin ng kaanak para putulin ang koneksyon ng dugo. Sa pahiwatig ni tatay, ginunting ko ang hibla ng buhok ni ate, inilagay sa platitong may asin, at sinunog ito habang nagsasabi ng orasyon na itinuro ni Lola. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang paligid. Napasigaw si Marco sa tindi ng liwanag. Hindi tapos. Sa huling pagkakataon, tinamaan siya ng itak ni tatay, isang sugat sa balikat na agad umusok. Sa harap ng liwanag ng kandilang dasalan, unti-unting naglaho si Marco, tila tinupok ng sariling kadiliman. Si ate ay nawalan ng malay. Napaluhod kami sa paligid niya. Pinulsuhan ni inay. Buhay siya pero mahina. Hinintay naming sumikat ang araw. Sa liwanag ng umaga, si ate ay nagising. Wala siyang naalala. Ang huli niyang alaala ay ang araw na una niyang dinalaw si Marco sa bahay ni Aling Tarsila. Nagyakapan kami. Si tatay ay tahimik, hawak pa rin ang itak. Si Kuya Rol ay lumapit sa bintana, nakatanaw sa kabubatan. Saan man siya nagpunta, babalik yon, anya. Hindi pa tapos ang lahat. Ngunit ngayong alam na namin ang totoo, hindi na kami basta-basta. May natutunan na kami na hindi lahat ng pag-ibig ay banal, at may mga dayo na may dalang dilim. Makalipas ang nakakatindig balahibong gabi ng ikatlong pagbabago, unti-unting bumalik ang katahimikan sa aming bahay. Ngunit kahit normal na muli si Ate Marian sa panlabas na anyo, alam naming hindi pa tapos ang lahat. May mga tanong na kailangang sagutin, lalo na tungkol kay Marco at sa pamilya ni Aling Tarsila, na noon pa man ay may mga bulong-bulungan na ng kababalaghan. Minsang tanghali, habang nagpapahinga si ate sa kanyang silid, nagtipon-tipon kami ni tatay, inay, at Kuya Rol sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay. Dito namin napagpasyahang kailangan naming alamin ang katotohanan. Kaya't muli kaming lumapit kay Lola Pinang, dala ang layunin na tuklasin kung sino talaga si Marco at anong lihim ang itinatago ni Aling Tarsila. Pagdating namin sa bahay ni Lola Pinang, tila ba alam na niya ang dahilan ng aming pagbisita. Tahimik niyang inilatag ang mga lumang papel, larawan, at mga kwaderno na puno ng sulat kamay. Panahon na para malaman niyo ang totoo, sabi niya habang binubuksan ang isang antigong bowl. Ang pamilya ni Tarsila ay hindi karaniwang pamilya. Galing sila sa lahi ng mga tinatawag na tagapagmana ng itim na gabi. Nagkatinginan kami, hindi sigurado kung totoo ba ang sinasabi ni Lola Pinang o parte lang ng isang lumang alamat. Nagsimula ito mga 100 taon na ang nakalilipas, patuloy niya.
May isang banyagang aswang na naglayag mula sa Espanya patungong Visayas. Sa kanyang paglalakbay, dumaong siya sa isang liblib na isla, kung saan nakapangasawa siya ng isang katutubong babae na may angking ganda at kabutihan. Ayon sa alamat, ipinaglihi raw ang kanilang anak sa buwan ng kamatayan, kaya't isinilang itong may dalawang kaluluwa, isa bilang tao, isa bilang nilalang ng dilim. Dito raw nagsimula ang lahing iyon, mga taong mukhang tao, ngunit may kakayahang magpalit anyo, kumain ng laman ng tao, at akitin ang sinumang may dalisay na puso. Isa sa mga naging kaanak ng banyagang aswang ay si Aling Tarsila. Matagal na siyang nanahimik dito sa baryo, pero hindi ibig sabihin ay iniwan na niya ang kanyang papel bilang tagapangalaga ng sumpa. Bawat henerasyon, pipili siya ng alay isang babae na magiging kabiyak ng kanyang inanak na aswang para mapanatili ang lahi nila. Nanlaki ang mata ni Kuya Raul. Ibig mong sabihin, si Marco anak ni Aling Tarsila. Tumango si Lola Pinang. Ngunit hindi sa karaniwang paraan. Ipinaglihi si Marco sa gabi ng itim na buhangin, isang ritual na ginagawa lamang tuwing ika-negatibo 21 na taon. Ginamitan ng dugo, dasal sa kadiliman, at katawan ng alay na galing pa sa kabilang baryo. Ang katawan ko ay kinilabutan. Parang ayokong maniwala, pero lahat ng palatandaan ay nagtutugma, ang kakaibang kilos ni Marco, ang bilis ng kanyang pagkilos, ang epekto ng asin at langis sa kanya, at ang marka sa batok ni ate. Nagtanong-tanong din kami sa mga matatanda sa baryo, dagdag ni tatay. Noon pa man, may mga batang nawawala tuwing gabi. Akala ng lahat, ordinaryong krimen lang. Pero base sa kwento ng isang matandang mangingisda, nakita raw niya isang gabi si Aling Tarsila na may kasamang batang lalaki sa tabing dagat lumulutang sa hangin habang may sinasambit na mga salitang banyaga. Hindi siya nagsalita noon dahil takot siyang mapagbalingan. Pero ngayon, nagsisisi siya. Tumango si Lola Pinang. At kung hindi ninyo napigilan ang ikatlong gabi, magiging isa na rin si Marian sa kanila. Bawat babae na maangkin ng kanilang lahi ay ginagawang kasangkapan upang palaganapin pa ang kanilang uri. Napalunok ako. May paraan pa ba para tuluyang maputol ang sumpa? Meron, sagot ni Lola Pinang. Ngunit hindi madali. Kailangan niyong hanapin ang ugat ng kapangyarihan ni Aling Tarsila, ang mutya ng kadiliman, isang bato na itinatago sa loob ng kanilang sinaunang kuweba sa dulo ng bundok. Doon kinukuha ang lakas ng kanilang angkan. Kapag nakuha raw ang mutya at nabasag ito gamit ang dugong galing sa niligtas na alay, kay Ate Marian mismo, mawawala ang kapangyarihan ng buong lahi. Ngunit may kapalit, kailangang handa si ate na harapin ang mutyang iyon. Dahil ang huling gagamit ng mutya ay isinusumpa rin ng mga espiritong nagbabantay rito. Hindi ko pwedeng pilitin si Marian, ani inay. Lalo na't kakagaling lang niya. Hindi mo na siya kailangang pilitin, sagot ni Lola Pinang. Siya na mismo ang kusang magdedesisyon. Pagka-uwi namin, kinausap namin si ate. Tahimik siya sa una. Pero pagkarinig niya sa buong katotohanan, hindi siya umiyak. Hindi siya natakot. Bagkus, tumingin siya sa amin ng buong tapang. Kung sa akin nagsimula ang sumpa, sa akin na rin ito magtatapos, anya. Hindi ko papayagang mangyari ito sa ibang babae sa baryo. Napaluha si inay sa tapang ni ate. Si tatay ay niyakap siya. Hindi ka namin pababayaan. At doon namin napagtanto, tapos na ang panahon ng pagtatago. Panahon na para harapin ang kasamaan sa mismong pinanggalingan nito, sa kuweba ng kadiliman, kung saan nag-ugat ang lahat ng sumpa. Sa susunod na gabi, maglalakbay kami. Kami, bilang isang pamilya. Laban sa lahing matagal nang naghahasik ng dilim sa aming baryo. Matapos ang revelasyon mula kay Lola Pinang tungkol sa pinagmulan ni Marco at ang mutya ng kadiliman, hindi na kami makatulog ng mahimbing. Ang bawat oras ay parang may dalang bigat at kaba. Ngunit higit sa lahat, naroon ang paninindigang tapusin ang sumpa na bumabalot hindi lamang kay Ate Marian, kundi pati na rin sa buong baryo. Araw ng paghahanda agad naming inorganisa ang plano. Tatay, Kuya Rol, at ako ang sasama kay Ate Marian sa paglalakbay patungong kuweba. Si inay ay maiiwan kasama ni Lola Pinang upang magsagawa ng panalangin pangkaligtasan habang kami ay nasa misyon. Ang sabi ni Lola Pinang, hindi sapat ang lakas at tapang.
Kailangan din naming dalhin ang mga bagay na nakakasugpo sa kadiliman, banal na langis na hinaluan ng tubig dasalan bawang, asin, at dahon ng alagaw rosaryo at krus na may orasyon lumang itak na mula pa sa panahong Kastila na isinaboyan ng dugo ng isang tagapangalaga at ang pinakaimportante, ang puso ni Marian na handang isakripisyo ang lahat habang pinaghahandaan ang mga gamit, si Ate Marian ay tahimik lamang. Pero sa kanyang mga mata ay naroon ang matinding determinasyon. Halatang hindi na siya ang babaeng lumuha sa likod ng bahay nang una siyang lokohin ni Marco. Siya na ngayon ay isang mandirigmang handang harapin ang dilim. Ang paglalakad patungong bundok kinabukasan, maagang maaga pa lang ay tumulak na kami. Ang bundok na tinutukoy ni Lola Pinang ay nasa likod ng kagubatan, lampas sa mga palayan, at kailangan pang tawirin ang ilog na halos di na tinatahak ng tao. Ayon sa kanya, ang kuweba ay tinatawag na bunganga ng itim na sigaw. Kapag narinig mo na raw ang huni ng maraming boses, malapit ka na. Naglakad kami ng halos 5 oras. Sa una, payapa pa ang paligid. Ang mga ibon ay nagliliparan, ang mga puno ay umaalon sa hangin. Pero habang papalapit kami sa bundok, unti-unti nang nawawala ang ingay. Pati ang hangin ay tila humihinto. Sa ika-6 na oras ng aming lakad, napansin naming nanlilimahid na ang mga puno. Ang mga sanga ay parang may mga matang nakatingin. Sa bawat hakbang, may gumagalaw sa paligid, hindi hayop, hindi rin tao. Si Kuya Rol ang unang nagsalita. Nandito na tayo sa teritoryo nila. Ang unang pagsubok pagtawid namin sa isang makitid na bangin, biglang bumalot ang ulap. Nagdilim ang buong paligid kahit tanghaling tapat. Lumingon kami at laking gulat namin na wala ang daan pabalik. Mistulang kinain ng gubat ang aming dinaanan. Mula sa likod ng isang punong malaki, may lumitaw, hindi tao, hindi rin hayop. Isa itong nilalang na may mahabang buhok, mata na puti lang ang naiiwan, at ngiting bumubuka hanggang tainga. Isa sa mga bantay ng kuweba. Balik na kayo, sabi nito sa tinig na parang maraming tao ang nagsasalita ng sabay-sabay. Hindi nyo pa alam ang tunay na halimaw. Ngunit hindi kami natinag. Tinapik ni Ate Marian ang rosaryo niya at nagsimula siyang magdasal. Tumili ang nilalang at tila pinupunit ang sarili habang lumulubog sa lupa. Nanginginig man kami sa takot, ipinagpatuloy namin ang lakad. Sa harap ng kuweba makalipas ang 1 pang oras, narating namin ang tuktok ng bundok. Sa harap namin ay ang kuweba, itim ang paligid, may mga ukit ng mga hayop na hindi namin kilala. Sa may bungad ay naroon ang isang bato na hugis puso. Tila ba inaanyayahan si Marian na lumapit? Dito nakaimbak ang mutya, bulong ni tatay. Handa ka na ba, anak? Tumango si Marian. Ito na ang simula ng wakas. Paglapit niya sa bato, biglang umihip ang malakas na hangin. Sumara ang langit, nagdilim ang paligid, at mula sa loob ng kuweba ay lumabas si Aling Tarsila. Hindi na siya ang matandang kilala namin. Ang anyo niya ay parang walang edad, makinis ang balat, kulay abo, at ang mga mata ay nagliliyab. Sa kanyang likod ay naroon si Marco, nakangiti, ngunit mas madilim kaysa dati. Ako na ang magwawakas ng lahin niyo, sigaw ni Ate Marian. Tumawa si Aling Tarsila. Hindi mo ako kayang patumbahin, bata. Dugo mo ay may halong akin. Isa ka na sa amin. Lumingon si Marian sa amin, sabay bitbit ng itak na inialay ni tatay. Tumindig siya sa harap ng kuweba at itinapat ang rosaryo sa dibdib niya. Hindi mo ako pagmamayari. Ang pagpasok sa kuweba nang sinimulan ni Ate Marian ang orasyon, nanginig ang lupa. Pumutok ang bato sa harap niya at lumabas mula rito ang mutya ng kadiliman, isang itim na kristal na may gumagalaw na usok sa loob. Biglang lumundag si Marco para agawin ito. Ngunit nasalubong siya ni Kuya Raul na may hawak ng itak. Nagkaroon ng sagupaan. Sa huli, tinamaan si Marco sa balikat, dahilan para siya ay tumalsik palayo. Si Ate Marian ay humawak sa mutya at walang alinlangang pinisil ito gamit ang kanyang 2 kamay. Napasigaw siya. Umilaw ang buong kuweba. Tumili si Aling Tarsila habang bumabalot sa kanya ang apoy ng liwanag. Hindi pa ito ang katapusan, huli niyang sigaw. At sa isang iglap, boom! Sumabog ang mutya. Napuno ng liwanag ang paligid. Nawalan kami ng ulirat.
Paggising sa umaga nagising kami sa liwanag ng araw. Wala na si Aling Tarsila. Wala na rin si Marco. Ang kuweba ay mistulang nabura, parang hindi ito kailanman umiral. Si Ate Marian ay nasa gitna namin, himbing ang tulog ngunit ngiti ang nasa labi. Tumingin kami sa isa't isa. Tapos na. Ilang araw matapos ang pagsabog sa kuweba at ang pagkawala ni na Marco at Aling Tarsila, unti-unting bumalik ang katahimikan sa aming baryo. Ngunit hindi ito yung uri ng katahimikan na puno ng takot o pag-aalinlangan, ito'y katahimikan na may dalang ginhawa, kapayapaan, at panibagong simula. Ang dilim na matagal nang bumabalot sa aming komunidad ay napalitan ng liwanag na bunga ng sakripisyo at tapang. Pag-uwi mula sa bundok mula sa tuktok ng bundok, halos 3 araw bago kami tuluyang makababa. Si Ate Marian ay tila humina ang katawan matapos hawakan ang mutya, ngunit malalim ang kanyang tulog at unti-unti ring bumalik ang kanyang lakas. Inalalayan siya ni Tatay at Kuya Rol habang ako naman ang may dalang mga gamit. Sa bawat hakbang, ramdam naming hindi na kami hinahabol ng anino ng sumpa, tila ang buong kagubatan ay nakahinga ng maluwag. Pagkarating namin sa gilid ng baryo, sinalubong kami ni Inay at Lola Pinang, bitbit ang luha ng tuwa. Halos mapaluhod si Inay sa galak ng mayakap muli si Ate Marian. Akala ko hindi ka nababalik, umiiyak niyang wika. Anak, salamat at hindi ka sumuko. Pagbabalik sa normal ilang linggo ang lumipas, unti-unting bumalik sa dati ang buhay. Naging abala ang buong baryo sa pag-aayos ng mga bahay, muling pagtatanim sa mga bakuran, at pagdaraos ng mga panalangin sa kapilya. Ang mga kwento tungkol kay Aling Tarsila at kay Marco ay unti-unti nang nalimot ng ilan, ngunit sa aming pamilya, ito ay mananatiling bahagi ng kasaysayan na kailanman ay hindi malilimutan. Si Ate Marian ay naging mas tahimik, mas malalim. Bagaman bumalik na sa kanyang dating anyo, dala-dala pa rin niya ang alaala ng bawat sandaling tinangka siyang gawing kasangkapan ng dilim. Ngunit hindi siya naging mahina. Sa halip, siya'y naging inspirasyon sa mga kababaihan sa baryo, na ang isang babae ay kayang lumaban, kahit gaano kadilim ang kalaban. Muling pagbangon ng pamilya, hindi naging madali ang lahat. May mga gabi pa ring binabangungot si ate. May mga oras na bigla siyang natutulala, lalo na tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Ngunit palagi kaming naroon para sa kanya. Sama-sama naming hinarap ang bawat alaala ng nakaraan, hindi upang matakot muli, kundi upang maging paalala na nalampasan namin ito, at hindi na ito kailanman mauulit. Muling binuksan ni Tatay ang kanyang pandain. Si Inay ay bumalik sa pagtuturo ng dasal sa mga kababaihan tuwing gabi. Si Kuya Rol ay naging mas aktibo sa mga kabataan, tinuturuan niyang lumaban hindi lang sa pisikal, kundi pati sa kabutihan at pananampalataya. Ako naman mas naging mapanuri at matatag. At si Ate Marian naging gabay at ilaw. Sa isang pagpupulong ng barangay, hiniling ng mga tao na si Marian ang mamuno sa samahang kababaihan. At sa unang pagkakataon mula nang kami bumalik mula sa bundok, muli siyang umiti. Mga pagbabago sa baryo, hindi lamang kami ang nagbago. Ang buong baryo ay tila nagsimulang muling maniwala sa hiwaga ng kabutihan. May mga binatang tumigil sa paglalasing sa gabi. Ang mga matatanda ay muling nagbahagi ng kanilang mga alamat, hindi upang manakot, kundi upang magbantay. Ang mga bata ay muling natutong magdasal bago matulog. Nawala rin ang bahid ng takot tuwing sasapit ang dilim. Sa halip, naging panahon ito ng pagkakaisa, mga dasal sa plaza, kantahan, at kwentuhan. Kahit ang mga kapitbahay na dati ay bihirang lumabas ay mas naging bukas sa isa't isa. Ang alamat ay nagiging babala sa tulong ni Lola Pinang, sinimulan naming isulat ang buong kwento, hindi lang para sa amin, kundi para sa susunod na henerasyon. Sa simula ay parang alamat lamang ito, isang dayong binata, isang misteryosong pamilya, at isang sumpa. Ngunit sa likod ng alamat ay naroon ang aral, na hindi lahat ng maganda sa panlabas ay malinis sa loob, at hindi lahat ng mabait sa salita ay tapat sa puso. Binalikan namin ang mga larawang nakalap ni Lola Pinang. Isa-isa naming nilagay sa isang album ng babala ang mga mukha ng mga nawalan ng boses, nawalan ng pamilya, o naging biktima ng kadiliman sa mga nakaraang dekada. At sa huli, inilagay namin ang larawan ni Ate Marian, nakangiti, may hawak na rosaryo, at sa likod niya ay ang nasusunog na kuweba bilang simbolo ng panalo ng liwanag.
Ang paglisan ng anino isang gabi habang kami kumakain, sinabi ni Lola Pinang, kapag natapos na ang isang kwento, may bagong sisimulan. At lahat kami ay tumango. Si Ate Marian, sa mga sumunod na buwan, ay mas naging bukas sa mga tao. Minsang dumaan sa aming baryo ang isang grupo ng mga kabataang nagtuturo ng likas kayang pamumuhay. Isa sa mga lalaki roon, si Dario, ay hindi nag-atubiling lumapit kay Ate Marian. Sa unay mailap si ate. Pero sa bawat araw na lumilipas, natuto siyang muling magtiwala. Wala na si Marco. At alam naming hindi na siya kailanman babalik. Ang kanyang kwento ay natapos na, kasama ng lahi ni Aling Tarsila. Panibagong simula sa huling gabi ng pista ng baryo, habang ang lahat ay nagsasaya, lumapit si Ate Marian sa gitna ng entablado at humawak sa mikropono. Maraming salamat sa lahat ng naniwala. Sa lahat ng tumulong. Sa lahat ng hindi sumuko kahit napapalibutan tayo ng kadiliman. Ang baryong ito ay hindi lang basta tirahan. Isa itong tahanan. At sa tahanan walang puwang ang kasamaan. Tumayo ang lahat. Palakpakan. Luha. Pagyakap. At sa huling bahagi ng gabi, habang lumilipad ang mga parol sa kalangitan, alam naming ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng nilamon ng liwanag. Lumipas ang mga buwan, at sa bawat araw na dumarating, mas lalo naming nararamdaman na hindi na kami binabagabag ng anino ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng katahimikan at muling pagbangon, may isang lihim pa palang naghihintay na mabunyag, isang lihim na muling maglalapit sa amin sa isang kwento ng pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa. Ang di inaasahang sulat isang umaga, habang naglilinis si Ate Marian ng mga lumang gamit ni Lola Pinang, may isang sobre na nakatago sa likod ng isang antigong aparador. Gula-gulanit na ang papel, tila matagal nang nakatago at hindi dapat makita. Ngunit sa pag-usisa, dahan-dahan niya itong binuksan. Ang sulat ay may pirma ni Marco. Kung nababasa mo ito, Marian, malamang ay hindi na ako buhay. Hindi ako umaasang mapatawad mo ako. Ngunit sana'y maintindihan mo. Ako ay isinilang sa isang sumpa. Ngunit ikaw ang una kong minahal ng totoo. At sa pagmamahal kong ito, natutunan kong labanan ang aking lahi. Ang mutya, ang kuweba, lahat ay sinakripisyo ko para sa'yo. Mahal na mahal kita. Natigilan si Ate Marian. Tahimik niyang binasa muli ang sulat. At sa kanyang mga mata, tumulo ang isang luha. Hindi dahil sa sakit, kundi sa kabatirang kahit sa kadiliman, may pag-ibig palang totoo. Isang pag-ibig na nagtulak kay Marco upang wakasan ang sumpa ng kanyang lahi. Pag-amin sa nakaraan kinagabihan, ipinakita ni Ate Marian sa aming pamilya ang sulat. Lahat kami natigilan. Si tatay ay napaupo habang tahimik na nag-isip. Si inay ay napahawak sa rosaryo habang tahimik na nagdarasal. Wala ni isa sa amin ang makapagsalita agad. Ngunit ang sagot ni Lola Pinang ang bumasag sa katahimikan. Minsan, ang tunay na kabayanihan ay hindi ang pagpaslang sa kaaway, kundi ang pagtalikod sa sariling kadiliman para sa kabutihan ng iba. At sa puntong iyon, parang may biglang nabunot na tinik sa puso ni Ate Marian. Hindi niya pinilit ang sarili na patawarin si Marco, ngunit unti-unti, natutunan niyang tanggapin ang nangyari at ipagpatuloy ang buhay na may pag-asa. Pagdalaw ng panibagong bisita ilang linggo makalipas, muling bumisita si Dario, ang kabataang nagmula sa grupong nagtuturo ng sustainable farming. Sa pagkakataong ito, hindi na siya kasama ng grupo. Mag-isa siyang bumalik, bitbit ang mga bagong binhing halaman at ilang aklat na tungkol sa natural healing. Balita ko'y mahilig sa halamang gamot ang mga tao rito, anya, habang inaabot ang isang garapon ng pinatuyong dahon ng sambong kay Ate Marian. Napangiti si ate. Hindi dahil sa regalo, kundi sa sinseridad ng panauhin. Simula noon, naging madalas ang pagdalaw ni Dario. Minsan ay nagkukwentuhan sila ni ate tungkol sa mga halamang ginagamit ng mga mangyan. Minsan naman, nakikitulong siya sa paglilinis ng kapilya o sa pagtuturo sa mga bata. Hindi namin inurirat. Hindi rin kami sumingit. Basta tuwing dumadalaw si Dario, tila may kakaibang saya sa paligid. Pag-usbong ng pag-ibig dahan-dahan. Tahimik. Walang pagmamadali. Hindi tulad ng kay Marco na dumating na parang unos, si Dario ay parang hamog, banayad, malamig, at puno ng sigla.
Hindi siya nagtanong tungkol sa nakaraan ni Marian. Hindi rin niya pilit na pinasok ang mga bahaging ayaw nitong buksan. Basta nandyan lang siya. Handang makinig. Handang tumulong. Hanggang sa isang gabi ng anihan, habang may salusalo sa gitna ng bukid, lumapit si Dario kay Ate Marian at marahang tinanong, "Pwede ba kitang ligawan?" Tahimik si ate sa ilang saglit. Tumingin siya sa langit, saka ibinalik ang tingin kay Dario. "Hindi pa ngayon," sagot niya. "Pero hindi ko sinasabing hindi na kailanman." Tumango si Dario. "Sapat na yon para sa akin." At doon nagsimula ang panibagong kabanata. Pagbabago sa puso ni ate mula noon, naging mas bukas si Ate Marian sa buhay. Mas madalas na siyang makitang tumatawa. Bumalik ang kanyang pagkamalambing sa mga bata, at muli niyang tinanggap ang imbitasyon ng mga dalagang nagtuturo ng sayaw sa kapilya. Bagamat hindi pa siya lubos na handang muling umibig, unti-unti siyang natutong magmahal, hindi lang ng ibang tao, kundi ng sarili. Naisalba niya ang kanyang dangal, ang aming pamilya, at ang buong baryo, at ngayon, isinusulat niya ang kanyang sariling kwento ng panibagong simula. Pagbabahagi ng aral 1 taon matapos ang insidente sa kuweba, idinaos ang kauna-unahang araw ng liwanag sa aming baryo, isang araw ng pasasalamat sa pagwawakas ng sumpa at pag-asa sa bagong kinabukasan. Si Ate Marian ang naging tagapagsalita. Sa kanyang talumpati, sinabi niya, hindi lahat ng dumarating ay kaaway. Minsan, sinusubok lang tayo kung paano tayo magtitiwala at magmamahal muli. Hindi lahat ng kwento ng aswang ay dapat magtapos sa takot. Ang iba, pwedeng matapos sa pag-ibig kung handa tayong lumaban at maniwala. Lahat kami napapalakpak. May luhang tumulo sa mga mata ni tatay. Si inay ay tahimik na tumango. At si Lola Pinang napangiti habang hinahaplos ang kanyang mutyang bato. Epilogo. Lumipas ang maraming taon, at nanatiling buhay sa aming baryo ang alamat ng dayong binata na umaakyat ng ligaw kay ate. Ngunit sa bersyon naming mga nakasaksi, ito ay hindi lang tungkol sa aswang, o sa sumpa, o sa kababalaghan, ito ay kwento ng sakripisyo, lakas ng loob at pagmamahal. Si Ate Marian at si Dario ay naging matalik na magkaibigan. Baka balang araw ay maging higit pa roon. Ngunit sa ngayon, sapat na silang dalawa ay masaya, ligtas, at payapa. At kung sakaling may muling dayo na darating sa aming baryo, alam na namin ang aming gagawin. Dahil hindi lang kami basta baryo, kami ay tahanan ng mga kwento, ng katapangan, at ng liwanag.